Si Vic and Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa loob ng Itbulaga. What's up guys? Kumusta mga Dabbercats? Rocky Torren ulit at nagbabalik. Sabi nga dito na si Vic and Joey walang kinalaman sa sindikato dyan sa loob ng Itbulaga. Nagtatrabaho lang yan pero malamang galit na rin sila sa akin ngayon si Vic dahil kabatid niya. Natural, alang gusto mong mangyari, Boss Anjo? Matuwa. Halos buong Pilipinas, buong mundo nagulat at talagang nagalit din sa'yo. Hindi lang nagalit, nagtataka kung bakit. May babasahin nga ako sa inyo dito Matapos ang mainit na usapan sa social media tungkol sa mga paratang ni Anjo Iliana laban kay Senator Tito Sotto, tuluyan ng nilinaw ng aktor, TV host na hindi totoo ang mga binitawang pahayag sa nakaraang live stream. Ayon kay Anjo, nambablap lang daw siya. So sa kanyang payag, inamin ni Anjo na napikon lamang siya sa mga troll na aniyay konektado umano kay Sotto. Kaya nagbitiw siya ng salita na hindi niya intensyong seryosohin. So sabi nga dito, napikon si Boss Anjo dahil sa mga trolls na hawak raw ni Tito Sotto na vlogger. Inilinaw na nga ng mga talagang batingan vlogger na wala namang binabayaran si Tito Sotto. At kahit naman ako, hindi naman ako binabayaran. Pero, suportado ko kasi yung TVJ. Mahal namin ng Tito Vic and Joey at ang Itbulaga. Ilabas na natin yung politika. Ako talaga, since then, talagang TVJ talaga ako. TVJ followers talaga ako, Itbulaga since then. Sabi pa nga Tito Sen, ayusin mo yung mga trolls mo. Kapag hindi tumigil yan, iaano ko yung mga chicks mo. Yun yung sabi ni Anjo nung nakamakailan. So, nambabluff lang daw siya. Hindi ka naman nakakalain na buong Pilipinas, buong mundo magkaagulo, paliwanag ni Anjo. Wala, kasi nga nangyayari sa mundo talaga ng mga politika, uso ang bardagulan. Pero yun nga, laging below the belt. Siyempre, intindihin pa rin natin si Anjo kahit papano, baguhan siya sa social media. So yun lang rin masasabi ko. Siguro akala niya hindi katulad ng showbiz na may mga blind item, right up. Mas mabilis pa nga ang social media ngayon kaysa sa mga balita. So dahil nga dito, umani ng samot-saring reaksyon ang kanyang revelasyon na marami nagtataka kung totoo ba mga nabanggit o simpleng emosyon lamang ang umiral. Ngunit matapos sa pagkikita nila ni Senator Sotto, nagkaayos na raw umano yung dalawa. So yun na nga, sabi nga, nagkaroon lang ng misunderstanding, miscommunication, nagkasundo na sila, ceasefire muna, hindi na ako magsasalita tungkol kay Tito Sen at sinabi ko rin sa kanila na bluff lang talaga yon. Kaso nga, ang problema, damage has been done. Taong bayan rin na nagsasabi, ilabas natin yung politika dito sa video na to. Ang ano natin is yung friendship na lang. Parang through the years, almost 21 years, ka sa Itbulaga, Dabbercats kayo, tapos ganun-ganun na lang, di ba? So parang ang hirap, masakit yun malamang, lalo sa TVJ. Pero kudos pa rin nga ako kay Boss Anjo dahil nga sa kabila ng mga kontrobersya na nangyari, nagpakumbaba si Anjo and naging open siya sa pagkakamali niya. Inamin naman ni Boss Anjo na nadala lang siya sang emosyon. So pero mas pinili niyang ayusin kaysa palalain pa. Sa dulo, mas mahalaga pa rin ang respeto at pagkakaibigan kaysa sa ingay ng social media. Sana nga, sana maging firm. And paulit-ulit nga sinasabi ng mga batingang vloggers na wala naman troll si Tito Sen at di niya kailangan ng mga vloggers. Kasi nga, marami nagmamahal kay Tito Sotto. Siyempre, isa rin ako doon. Isa rin akong nagmamahal kay Tito Sotto. Hindi lang sa politika, sa TVJ na rin. Legit Dabbercats talaga ako since then. At sa nangyari, at least, sana naging firm nga talaga pagpapatawaran. And sa nakikita ko namang halimbawa to sa mga kabila ng ingay at kontrobersya sa social media, mananatili pa rin yung kapatawaran at pagkakaibigan. Pero sana nga, alam ko naman na ang Tito Vic and Joey, wala namang masamang tinapay dyan ever since. Sa dami ba naman ng pinagdaanan yan. Kahit nga mismo yung tape, di ba, sinasabihan nila Joey na mahal namin yung mga taga GMA, mahal namin yung mga yan. Kaya talagang minsan, yung bugso ng damdamin, yun yung parang pagkakamali talaga ng kahit naman sino, kahit sinong tao. Yung bugso ng damdamin ng umiral Pero yung huli, ang tunay lakas ang nasa kakayanan, kayang umamin ng kapatawaran at pagkakamali at respeto sa isa't isa. So kayo guys, anong masasabi nyo sa naging reaksyon ni
Tito Soto or ng TVJ sa sinabi ni Anjo na ceasefire, hindi totoo, walang katotohanan, wala naman talagang nangyari or wala naman siyang pinupunto, dala lang ng bugso ng damdamin. Inamin naman ni Anjo, and kudos naman kay Boss Anjo. At least, 'di ba? At least hindi lahat ng pagkakamali walang naging kapatawaran. Pero buti pa nga si Boss Anjo, umamin, 'di ba? Umamin siya sa pagkakamali niya. Yun ang mahalaga doon. Umamin siya sa pagkakamali. Kayo guys, anong masasabi nyo? You can write your comments down below para pag-usapan natin yung thoughts nyo.